Kung kayo po ay may banal na kasulatan, makibukas po kayo sa akin. Medyo mahaba po ito. Sa Daniel chapter 6, 1 to 28 po. Buong chapter po ng chapter 6 ng Daniel. Sabi po dito, si Haring Dario ay pumili ng 120 pinuno ng mga rehiyon sa buong kaharian. Pumili rin siya ng 3 mamamahala sa mga pinuno ng rehiyon at mga ngalaga sa kapakanan ng hari, at isa rito si Daniel. Si Daniel ay naging pangunahin sa 3 tagapamahala at sa mga pinuno ng mga rehiyon dahil sa pambihira niyang karunungan. Dahil dito, inisip ng hari na siya ang gawing tagapamahala sa buong kaharian. Verse 4, kaya ang 2 kasama niyang tagapamahala at ang mga pinuno ng mga rehiyon ay humanap na mabibintang kay Daniel upang huwag matuloy ang magandang balak ng hari para sa kanya. Ngunit wala silang makitang dahilan sapagkat laging matapat si Daniel sa kanyang tungkulin. Kaya't sinabi nila, wala tayong may bibintang sa kanya maliban sa mga bagay na may kinalaman sa kautusan ng kanyang Diyos. Sa verse 6 po, nagkaisa silang humarap sa hari at sinabi nila, mabuhay ang Haring Dario. Kami pong mga tagapamahala ng kaharian, mga pinuno ng rehiyon at mga tagapayo ay nagkakaisa ng palagay. Mabuti po ipag-utos ninyong sa loob ng 30 araw ay walang sasamba o mananalangin sa ibang Diyos o tao, liban sa inyo. Sino mang hindi sumunod sa utos na ito ay ihuhulog sa kulungan ng mga leon. Kaya, mahal na hari, magpalabas kayo ng gayong kautusan at inyong dagdaan upang maging batas ng Media at Persia, batas na hindi mababago ni mapapawalang bisa. At gayon nga ang ginawa ni Haring Dario. So verse 10, nang malaman ni Daniel na nilagdaan ng hari ang gayong kautusan, umuwi siya, lumuhod siya, nanalangin at nagpasalamat sa kanyang Diyos sa isang silid sa itaas ng kanyang tirahan na may bukas na bintanang nakaharap sa Jerusalem. 3 beses niya ginagawa ito sa maghapon gaya ng kanyang naugalian. Ngunit binabantayan pala siya ng kanyang mga kaaway. Nang makita siyang nananalangin, siya ay kanilang isinumbong sa hari at sinabi, hindi po ba pinagtibay ninyo ang isang kautusan na sa loob ng 30 araw ay walang mananalangin sa sinumang Diyos o tao liban sa inyo at iahagis sa kulungan ng mga leon ang sinumang lumabag dito? Sumagot ang hari, ang kautusan ng Media at Persia ay hindi mababago ni mapapasawalang bisa. Verse 13, sinabi nila, mahal na hari, si Daniel po na isa sa mga dinalang bihag mula sa Huda ay lumabag sa inyong kautusan at 3 beses pa po kong manalangin araw-araw. Nang malaman nito ni Haring Dario na balisa siya at maghapong inisip kung paano maililigtas si Daniel. Nang magkaroon muli ng pagkakataon ng mga kaaway ni Daniel, lumapit ang mga ito sa hari at sinabi, alalahanin ninyo, mahal na hari, na batas ng Media at Persia ay hindi maaaring baguhin ang alinmang kautusan na pinagtibay ng hari. Dahil dito, iniutos ng Haring Dario na ihulog sa Daniel sa kulungan ng mga leon. Ngunit sinabi niya rito, naway iligtas ka ng Diyos sa buong katapatan mong pinaglilingkuran. Ang bunganga ng kulungan ay tinakpan ng isang malaking bato, tinatakan ito ng pantatak ng hari at ng kanyang mga tagapamahala para hindi mabuksan ng sinuman. Verse 18, ang hari naman ay umuwi ng palasyo, ngunit magdamag itong hindi makatulog, hindi siya tumikim ng pagkain at ayaw rin niyang paaliw. Kinabukasan maagang nagbangon ng hari at nagmamadaling pumunta sa kulungan ng mga leon. Pagdating doon, malungkot siyang tumawag, Daniel, tapat na lingkod ng Diyos na buhay, iniligtas ka ba niya sa mga leon? Sumagot si Daniel, mabuhay ang hari, wala pong nangyari sa akin sapagkat ang bibig ng mga leon ay pinatikom ng mga anghel na isinugo ng aking Diyos. Ginawa po niya ito sapagkat alam niyang wala akong kasalanan ni nagawang masama laban sa inyo. Verse 23, dahil dito labis na nagalak ang hari at iniutos na iahon si Daniel mula sa kulungan ng mga leon. Nang siya ay maiahaw na, wala silang nakita kahit man lang bahagyang galo sa katawan ni Daniel sapagkat nagtiwala siya sa kanyang Diyos.
ang mga nagbintang kay Daniel ay ipinahulog ng hari sa kulungan ng mga leon, pati ang kanilang mga anak at asawa. Hindi pa sila halos sumasayad sa kulungan, ay nilapa na sila ng mga leon. Verse 25, pagkatapos sinulatan ni Haring Dario ang lahat ng tao sa bawat bansa at wika sa buong daigdig. Isinasaad sa sulat, sumainyo ang kapayapaan, iniutos ko sa lahat ng aking mga nasasakupan na matakot at gumalang sa Diyos ni Daniel, sapagkat siya ang Diyos na buhay at mananatili magpakailanman. Hindi mawawa sa kanyang kaharian at mananatili habang panahon ang kanyang kapangyarihan. Siya ay sumasaklolo at nagliligtas, gumagawa siya ng mga kababalagan sa langit at sa lupa. Iniligtas niya sa Daniel mula sa mga leon. Sa verse 28, at naging matagumpay si Daniel sa panahon ni Haring Dario at sa panahon ni Haring Ciro ng Persia. Purihin po ang Panginoon. Si Daniel po ay isang kabataang Hudyo na namuhay sa panahon na kung saan po ang Jerusalem ay nasakop ng Babylonian Empire sa pangunguna ni Haring Nebuchadnezzar. Dito po sa verse 1, kung ating pong babalikan po yung Daniel, no? Siya po ay isang Hudyo. Binihag dahil po nasakop ang Jerusalem ng Babylonian Empire sa panguna po ni King Nebuchadnezzar. At si Daniel nga po ay kasama na nabihag. Subalit dumating po ang panahon na inutusan ni Haring Nebuchadnezzar si Aspenas na pumila ng isang Israelita na kabilang po sa angkan ng mga hari. Kumbaga po, nagpapili po si King Nebuchadnezzar ng mga Israelita, no, na kabilang may dugong bughaw, royal blood, katulad po ni Pastor Olan, royal blood. No? Naniniwala po ba kayo na royal blood si Pastor Olan? Ako naniniwala ako kasi sabi, ang sino mang anak ng Diyos ay kabilang sa kaharian ng ating Panginoon. Kaya royal blood si Pastor Olan. Amen? Ako rin po ay royal blood. Tayo lahat ay royal blood. Naniniwala po ba kayo doon? Kaya po si Daniel po ay isa sa mga napili, no? Dahil siya po ay matalino, isang maharlika, kabilang sa angkan ng mga hari. Sa kabila po na si Daniel ay napiling maglingkod sa palasyo, kasama ang kanyang tatlong kaibigan na sina Meshach, Shadrach at Abednego, ay hindi nila hinayaang madungisan ang kanilang sarili. At ipinasya nilang huwag tumikim ng pagkain at alak na galing sa hari, no? Kasi binibigyan po sila nung sila po ay napili, si King Nebuchadnezzar po ay nag-utos na pakainin sila Daniel ng mga pagkain na mula sa hari at pati na alak. Subalit ito po ay tinanggihan ni Daniel at ng kanyang tatlong kaibigan, no? At higit sa lahat na natili silang tapat sa Diyos dahil hindi sila sumamba sa Diyos ng Babylonia at maging sa ipinatayong higanting ribulto ni Haring Nebuchadnezzar, maliban po sa Diyos na kanila pong pinaglilingkuran. Ang Diyos na buhay na siya rin po natin pinaglilingkuran sa mga oras po ito. Sa Daniel chapter 6 po, na kung saan ang Babylonia ay nasakop ng Persia sa pangunguna po ni Haring Dario. Sa pag-aari po ni Haring Dario, ay muling napili si Daniel bilang tagapangalaga sa kapakanan ng hari. At dahil sa pambihirang karunungan, ay iniisip po ni Haring Dario na gawin siyang tagapamahala sa buong kaharian. At dahil dito po, pumasok ang inggit doon sa kanyang dalawang kasamang tagapamahala. Kaya pumahanap po sila na may bibintang kay Daniel upang huwag matuloy ang magandang balak ni Haring Dario kay Daniel. Subalit, wala po silang may bintang kay Daniel. Dahil si Daniel po ay naging tapat sa kanyang tungkulin. Kaya nga po, dito po sa binasa natin, di po ba nasabi ng dalawa o ng mga tagapamahala pa roon, wala tayong may bibintang sa kanya, maliban sa mga bagay na may kinalaman sa kautusan ng kanyang Diyos. Napakapangit naman na pagbibintang yun, no? Yung mga naglilingkod pala sa Panginoon ay pwede ng pagbintangan na yan ay naglilingkod sa Panginoon yan. No, ito pa yung nangyari kay Daniel.
Ang mga naghahanap ng bintang kay Daniel ay umarap sa hari at sinulsulan nila si Haring Dario na sabi, gumawa ng batas o ng isang decree na kung saan nakapaloob dun sa batas na yon na bawal sumamba sa kanino mang Diyos o tao sa loob ng 30 araw maliban po sa hari. No? Ang hindi susunod dito ay may kaparusahan. Ihuhulog sa kulungan ng mga leon. Napaka-brutal po, no? Ano? Papakain sa leon ang hindi susunod sa kautusan ng hari. At dito po, wala silang may bintang kay Daniel, dito po nagtagumpay po sila. Sapagkat si Daniel po ay tapat sa ating Panginoon at ito pang nakita po nila na dahilan upang si Daniel ay kanilang maipahulog sa kulungan ng mga leon. Sa buhay din po natin, tayo po minsan na nakaka-encounter din ng mga posisyon dahil sa ating pananampalataya. Makikita po natin, paglabas natin ng iglesia, mayroong mga bintang sa atin, maging sa ating iglesia, maingay daw tayo. Pero ang sabi ng Panginoon, pag hindi mag-iingay, ang kanyang mga lingkod, ang mga bato, iuutusan niya upang magkaingay at magpuri sa kanya. No? During the time ni Daniel, ang tinitingnan sa kanya ng tao yung kanyang pananampalataya at sa ating din pong buhay, yun din po minsan ang tinitingnan ng tao. At pag mayroon tayong nagawang katiting na kasalanan o pagkakamali, laging nakakabit, yan ba ang buhay natin? Di po ba? Sinasalamin ng tao ang ating buhay. No? Subalit ang Diyos kailanman ay hindi tayo iiwan sa kabila ng ating mga nararanasang pag-uusig dahil sa ating pananampalataya sa Panginoon. Ang Diyos ang siyang magtatanggol sa atin tulad ng kanyang ginawa kay Daniel. Sa umaga pong ito, balikan po natin ang kasaysayan ng buhay ni Daniel at kung paano siya ay pinagtanggol ng Diyos. At kung paano rin po tayo, ang pangako ni Daniel, kay Daniel ng ating Panginoon ay siya rin ipinapangako ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Unang-una po, ipinagtatanggol ng Diyos ang mga tapat sa Kanya. Amen? Ang sino mang pong tapat na naglilingkod sa ating Panginoon ay pinagtatanggol ng ating Panginoon. Unang-una, pagiging tapat sa Kanyang tungkulin. Tayo po mga Kristiyano ay pinagkalooban ng ating Panginoon ng mga tungkulin. Nagiging tapat po ba tayo rito? Si Daniel po naging tapat. Sa kabila po na si Daniel po ay naglilingkod sa isang hari na hindi po mananampalataya. Naglilingkod po siya sa hindi niya po kalahi sapagkat siya po'y bihag. Subalit kung ipinagkatiwala sa kanya mula doon kay King Nebuchadnezzar hanggang kay King Dario, yung paglilingkod niya po ay tapat. Sapagkat, sabi nga po, ano man pong ating ginagawa, ay para natin ginagawa ito. Gawin po natin ang tapat na tulad ng paglilingkod natin sa ating Panginoon. Ganun po ang ginawa ni Daniel, di po ba? Sa verse 6 po ng ating pong teksto, sa verse 4. Sa verse 4 po, no? Kaya ang dalawang kasama niyang tagapamahala at ang mga pinunang mga rin humanap ng may bibintang kay Daniel upang huwag matuloy ang magandang balak ng hari para sa kanya. Ngunit wala silang makitang dahilan sapagkat laging matapat si Daniel sa kanyang tungkulin. Tayo po, sa ating po mga trabaho, sa mga pumapasok dito, sa mga nag-uopisina, tayo po din po ba ay nagiging matapat sa ating po mga ginagawa? Tinitingnan po ng Diyos ang ating po mga ginagawa. Sa labas man at loob ng iglesia, kung tayo po ay magiging matapat. Minsan sinasabi siguro natin, napakalupit ng boss ko, paano ko magiging tapat? Minsan kinukupitan ko siya. Minsan minumura ko siya pag nakatalikod siya kasi napakalupit. Pero hindi po dapat maging ganon ang ating kaisipan na si Daniel man ay naglilingkod sa walang kinikilalang Diyos. Subalit, nung pinagkalooban siya ng isang tungkulin, siya po ay naging matapat sapagkat siya po ang tinitingnan niya ang lahat ng kanyang ginagawa ay ginagawa niya sa harapan ng ating Panginoon. At ayaw niyang mabigyan ng puna ang kanyang Diyos. Kaya nga wala siyang,
yung mga naiinggit sa kanya, walang makitang puna, maliban doon sa kanyang pananampalataya. Tayo rin po kaya, magiging katulad din po tayo ni Daniel, na sa ating pagtatrabaho ay walang makikita sa ating puna, kundi ang ating pananampalataya lang. Dapat ka tayo po'y tapat na katulad po ni Daniel. Pangalawa po, si Daniel po ay naging tapat sa Diyos. Sa chapter 1 po, nung inutusan o inandugan sila ng mga pagkain, na pagkain ng hari, may kasamang alak, subalit ito po'y tinanggihan ni Daniel at ng kanyang tatlong kaibigan, sapagkat hindi yung hari ng tao ang binibigyan nila ng parangal, kundi ang nag-iisang hari na kilala nila, ang Diyos na buhay, na siya rin nag-ahari sa atin sa mga oras po ito. Sabi po dun sa 13 ng ating pong teksto, sinabi nila, mahal na hari, si Daniel po, na isang mga dinalang bihag mula sa Huda ay lumabag sa inyong kautusan at 3 beses po kung manalangin araw-araw. Naglabas na po ng kautusan ng hari, subalit si Daniel po ay nanatiling tapat sa Diyos. Kahit na po ang katumbas nito ay ang kanyang buhay. Subalit, hindi kailanman po hindi niya sinunod ang utos ng hari ng tao, kundi kung anong pinaglilingkuran niya, kung alam niya ano makapaglulugod at magbibigay kaluguran sa Diyos, yun po ang kanyang ginawa. Naging tapat po si Daniel. Iano ngayon kung ihuhulog ako sa kulungan ng mga leon? Alam ni Daniel na kung siya man ay mamamatay sa kamay, sa bibig ng mga leon, hindi sa kamay ng mga leon, sa bibig ng leon, kung ito po ang naisin ng Diyos, subalit alam niya na ang buhay sa mundong ito ay may katapusan, subalit ang buhay na kapiling ng Diyos, iyon po ang kanyang tinitingnan. Kaya po naging tapat siya. Nung sinabi niyang ni King Nebuchadnezzar, di ba, na lumuhod dun sa malaking ribulto, siya at ang kanyang 3 kaibigan na hindi po ginawa. Kaya yung 3 niyang kaibigan, itinapo naman doon sa pugon. Di po ba? At dito naman kay Daniel, during the time ni Haring Dario, ay ganun din. Walang mananalangin. Eh si Daniel po, 3 beses pang nananalangin. Eh sinumbong. Tayo po kaya? Tayo po ba ay titigil kapag ipinakutos ni Presidente Noynoy Aquino na walang mananalangin? Mahirap po yun sa mga umaattend ng midweek worship. Pero sa mga hindi umattend ng midweek worship, okay na. Purihin po ang Panginoon. No po? Malaya po tayo. Subalit minsan hindi tayo nananalangin. Wala pang presidential decree na uutos na bawal manalangin sa Pilipinas. Marami pang hindi nananalangin. Ilan lamang ang umaattend ng midweek worship and prayer meeting. Subalit, during the time ni Daniel, may decree na mula pa sa hari na sabi ang kautusan ng hari ay hindi pwedeng mabali. Subalit, hindi po niya sinunod. Pagkos ang sinunod niya ay ang kautusan ng ating Panginoon. Bukas pa ang bintana, nananalangin. Tayo malaya. Malaya tayo manalangin. Subalit minsan hindi pa tayo nakakapanalangin. Ipinagtatanggol ng Diyos ang mga tapat sa Kanya. Paano tayo ipagtatanggol ng ating Panginoon kung tayo mismo ay hindi po nagiging tapat sa Kanya? Pangalawa po, ipagtatanggol ng Diyos ang mga tapat sa Kanya sa lahat ng mga plano ng kaaway sa Kanyang buhay. Amen! Pagpipintangan ka ng mga bagay na ikasisira mo upang hadlangan ang magandang plano ng Diyos sa buhay mo. Lalo po sa trabaho, di ba? Sa Pilipino daw po yung crab mentality. Kapag maganda ang ginagawa ng kapwa, kapag napupuri ng boss, siksik yan. Diba? Ganun po ang kalakaran ng mundo. Subalit tayo po ay dapat po maging tapat. Kahit po tayo po ay pagbintangan ng kaaway, manatili po tayong tapat sa ating Panginoon.
Kung mayroon man po mga bagay na uusig at gagawin sa atin ng mga tao, mga kaaway po natin, na hindi nananampalataya sa ating Panginoon, ang Diyos po ang magtatanggol sa atin. Kung paano niya ipinagtanggol si Daniel, ang Diyos na pinaglilingkuran ni Daniel noon, ang siya ring Diyos natin pinaglilingkuran ngayon. Kung paano ipinagtanggol si Daniel noon, siya rin po ang magtatanggol sa atin ngayon. Palakpakan po natin ang Panginoon doon. Sabi po sa 19:24 ng ating pong teksto, 19 hanggang 24, kinabukasan maagang nagbangon ng hari at nagmamadaling pumunta sa kulungan ng mga leon. Pagdating doon, malungkot siyang tumawag, Daniel, tapat na lingkod ng Diyos na buhay, iniligtas ka ba ng iyong niya sa mga leon? Sumagot si Daniel, mabuhay ang hari, wala pong nangyari sa akin sapagkat ang bibig ng mga leon ay pinatikom ng anghel na sinugo sa akin ng Diyos. Ginawa po niya ito sapagkat alam niyang wala akong kasalanan ni nagawang masama laban sa iyo. Dahil dito, labis na nagalak ang hari at inutos na iahon si Daniel mula sa kulungan ng mga leon nang siya ay iahon na wala silang nakita kahit man lang bahagyang galos sa katawan ni Daniel sapagkat nagtiwala siya sa kanyang Diyos. Iniligtas po si Daniel sa kamay ng kanyang mga pangalan. Kahit na yung leon, no? Walang pag-iisip, pinatikom ng Panginoon ang bibig upang hindi lang masaktan ang kanyang lingkod. Bakit? Anong dahilan? Dahil sa katapatan ni Daniel. Sabi dito, dahil na natiling tapat si Daniel, hindi niya kinatakutan yung utos ng hari na mabubulig siya doon sa kamatayan. Subalit ang Diyos ni Daniel na siyang Diyos natin ngayon ay higit na makapangyarihan sa anumang hari ng lupa, sa sino man na nasa lupa. Ito pang pinangawakan ni Daniel at siya po ay iniligtas sa kamay ng kanyang mga pangalan, sa mga nagbintang sa kanya at maging doon sa mga gutom na leon. Ni galos, wala pong natamo si Daniel. Sabi po sa Psalms 27, 1 and 3. Psalms 27. 1 to 3. Si Yahweh ang ilaw ko at kaligtasan. Sino pa ba ang aking katatakutan? Si Yahweh ang muog ng aking buhay. Sino pa ba ang aking kasisindakan? Kung buhay ko'y pagtangkaan ng taong masasama, sila'y mga kalaban ko at mga kaaway nga. Mabubuwal lamang sila at mapapariwara. Kahit isang hukbo ang sa aking pumalibot, hindi pa rin ako sa kanila matatakot. Salakayin man ako ng mga kaaway, magtitiwala pa rin ako sa may kapal. Ang sabi po ng psalmist. Kahit sino ang umusik sa kanya, kahit isang hukbo, hindi siya matatakot dahil magtitiwala pa rin siya sa Diyos. Tayo po minsan, katiting na problema, tumatalikod tayo, ayaw na natin pumunta sa iglesia. Problema pa lamang, ayaw nang maglingkod sa Panginoon. Kung ating pong titingnan dito, ang mga karakter sa Bible, pinadaan ng Panginoon sa mga pagsubok, at hindi lamang po mga pipitsuging pagsubok, malalaking pagsubok, nakataya ang buhay, subalit sila'y nanatiling tapat sa ating Panginoon. Tayo magkaroon lamang tayo ng maliit na problema, umaayaw na, tumatalikod na, sino pa naasahan natin tutulong sa atin? Wala na, tumalikod na tayo sa Panginoon. Di po ba? Huwag kang umayaw, sapagkat sa paglilingkod sa ating Panginoon, may times po na tayo po'y nadadapa, may times na tayo nanghihina, subalit ang kalakasan ay sa Diyos nagmumula. Amen? Amen. Kung tatalikod ka, lalo kang masusubsob. Lalo kang hindi na makakabangon. Subalit, kung tayo po ay patuloy na magtitiwala sa ating Panginoon, hindi po tayo mabibigo sa anumang pong ating pong buhay. Psalms 46, 1 and 3 po.
Ganito rin po ang sinasabi. Ang Diyos ang ating lakas at kandungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayayanig man, kahit na sa dagat ang bundok matatangay, kahit na mangalit niya ang karagatan at ang mga burol mayanig magimbal. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, handang sumaklolo kung may kaguluhan. Di po ba? Lagi nandiyan ang Panginoon, handang sumaklolo. Paano pa tayo magtitiwala? Kung mayroon pa po kayong ibang pagkakatiwalaan, sabihin nyo sa amin. Pero kami, sa ganang amin, sa ganang pananampalataya ni Pastor Roland, ni Pastor Uno, wala na pong ibang Diyos maliban sa Diyos ng ating buhay na siyang pinaglilingkuran natin ngayon. Pangatlo po, ipagtatanggol ng Diyos ang mga tapat sa Kanya laban sa mga alalahanin. Alalahanin po ng pag-uusig. Tingnan po natin po doon sa ating verse sa Daniel 6. Sabi po dito sa verse 10, nang malaman ni Daniel na nilagdaan ng hari ang gayong kautusan, umuwi siya, lumuhod siya, nanalangin at nagpasalamat sa kanyang Diyos sa isang silid sa itaas na kanyang tirahan na may bukas na bintanang nakaharap sa Jerusalem. 3 beses niyang ginawa ito sa maghapon gaya ng kanyang nakaugalian. Nung malaman po ni Daniel, pirmado na ng hari yung utos, yung pandaraya, yung kanyang mga katunggali. Nilagdaan ng hari. Napagabag po ba si Daniel? Hindi. Ano ginawa po ni Daniel? Ano ngayon kung nilagdaan? Basta ang gagawin ko, tulad ng aking nakagawian, bahagi na ng aking buhay ang manalangin. Umuwi po siya. Ano? Inaway ba niya yung kanyang mga katunggali? Inaway ba yung mga naiingit na tagapamahala? Hindi. Isinumbong niya sa Diyos. Isinumbong niya sa Diyos. Yung mga alalahanin, wala, hindi po na pumasok sa isip ni Daniel. Iano ngayon? Ang Diyos ko ang siya magtatanggol sa akin. Ang Diyos na aking pinaglilingkuran. Hindi ako iiwan, ni pababayaan man. Ano ngayon kung nilagdaan niya ng hari? Hindi ako natatakot, hindi ako mababalisa. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Sinong hindi malulunod dito pag dumaan sa ilog? Katalampakan lang ang lalim. Ha? At ang apoy ng kandila ang lalakaran nyo lang. Pero si Daniel po hindi. Buhay ang nakataya. Binali niya yung utos ng hari. Kaya nga po nung ako po nasa Saudi, nung nagkakagulo po ang Middle East, nagpalabas po yung hari doon, wala po kaming pasok, walang lalabas ng mga bahay. Dahil sino mang lumabas, uhulihin. Kasi natatakot po sila. Nagkakagulo sa Egypt, nagkakagulo sa iba't ibang parte ng Middle East. Kaya nagkaroon po ng hugong doon na ang Saudi Arabia daw po ang susunod na magmamarcha po yung mga gustong pababahin din yung hari. Pero nagpalabas po ang hari, inagapan nila, walang lalabas ang sino man makikita sa kalsada ay uhulihin. Kaya kami po, walang pasok, nasa loob na kami ng bahay. Pero yun po ay natabunan dahil kasabay noon, nung binuksan namin ang television, ay yung lumantad sa amin ay ang lindol sa Japan. Kaya wala kami kaalam-alam sa nangyayari sa Saudi sapagkat nakatutok kami doon sa lindol sa Japan. Ano man pong utos na wala po o ito po'y pumipigil sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Ito lamang po ang utos na dapat po nating suwayin. Kung ang inuutos po ay makaka-apekto na sa ating pananampalataya. Si Daniel po, gano'n. Alalahanin sa pag-uusig, wala po yun. Tayo rin po,
Kung tayo tapat sa ating Panginoon, yung mga alalahanin na nasa isip mo ngayon, yung mga alalahanin na daladala mo ngayon, maliit lang yan sa harapan ng Diyos. Tingnan mo si Daniel, buhay lang nakataya. Subalit, patuloy siyang pinagtanggol ng ating Panginoon sa mga alalahanin na yun. Hindi po makakatulong ang alalahanin, lalo na po sa ating mga Christian. Na paglabas natin ng iglesia, makikita tayo ng ating mga kapitbahay, nakakunot ang ating mga noo. Tapos sasabihin natin, tayo ay Kristiyano. Subalit, hindi maipinta ang ating muka dahil sa mga alalahanin. Pinagkalooban po si Daniel ng lakas upang mapanatili ang pagiging mainahon sa gitna ng pagsubok. Tayo po, hindi po tayo exempted sa mga pagsubok, sa mga alalahanin. Subalit, kung tayo po'y tapat sa ating Panginoon, ang Diyos ang siyang magbibigay sa atin ng lakas ng loob upang makaya po nating harapin ang mga pagsubok na yan. At magiging mainahon po tayo sa gitna ng mga pagsubok na yan. Nakita niyo po ba yung mga Christian na minsan may pumapanaw na mahal sa buhay? Although umiiyak sila, after nilang umiyak, nandun ang ngiti. Bakit? Yung comfort ng Panginoon. Nakita niyo po ba ng mga Kristiyano na kahit walang pera sa bulsa, patuloy na nakangiti? Amen. Diba? Ilang beses na po nagpatotoo si Pastor Olan, wala akong pera. Pero ang Diyos po ang dagat-dagat si Pastor Olan, laging nakangiti. Kaya mukhang bata laging nakangiti. Yun po dapat ang maging karakter ng bawat isang Kristiyano. No? Sapagkat ang Diyos pang nagbibigay sa atin ng lakas at katagumpayan sa gitna man ng mga pagsubok na yan, kung tayo po'y mananatiling tapat sa ating Panginoon, bibigyan po tayo ng lakas na mapagtagumpayan ang mga alalahanin sa buhay. Wala pong alalahanin na malaki sa Panginoon. Wala pong malaking alalahanin sa Panginoon. Ang lahat ng yan ay kaya ng Diyos, sapagkat ang Diyos natin pinaglilingkuran ay Diyos na maaasahan. Tayo man ay pagtatanggol ng Diyos laban sa mga ganitong alalahanin. Sa 1 Corinthians 10:13, sabi po dito, ito po ay upang magkaroon po tayo ng lakas ng loob. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan ito. Ito ba? Sabi dito, lahat ng nararanasan natin ng pagsubok, nararanasan ng tao yan. Subalit, tapat ang Diyos na hindi tayo bibigyan ng pagsubok na hindi po natin kayang pagtagumpayan. Bakit? Sa gitna po ng pagsubok, ang Diyos pa rin po ang magbibigay sa atin ng lakas upang mapagtagumpayan ang mga pagsubok na yon. Sinusubok tayo ng Panginoon. Minsan yung mga mapapait na bagay inaalaw ng Panginoon na makapangyari sa buhay natin yon. Subalit, tapat ang Diyos. Sabi niya, hindi tayo sinusubok ng higit sa kaya natin. Bakit? Yung panghuli po na sinabi niya, siya rin po ang magbibigay sa atin ng lakas upang mapagtugumpayan natin ang mga pagsubok na yon. Ay pagsubok lang yan ng buhay, umayaw ka na sa Panginoon. Paano po mararanasan yung lakas na ipagkakalob sa ng Panginoon? Kaya ang lumalayo sa Panginoon, bugbog sarado sa problema. May nakita na po ba kayong lumayo sa Panginoon na nagtagumpay, na nakangiti? Wala po. Pero tayo po na nagtitiwala sa ating Panginoon, although may pagsubok, although minsan kinakapos, masisipa natin yung lata ng bigasan, uy, malakas na tunog. Di po ba pag walang laman, malakas ang tunog, pero pag malaman, walang tunog. Kaya po yung mga mauutak daw, hindi yan nag-iingay, mga tahimik lang. At yung mga maiingay, wala daw laman. Di ba? Pag ginagawa yung lata ng bigasan, pag wala ng laman, maingay na. No? Pero sabi, ang Diyos ang siyang magbibigay sa iyo ng lakas at kahinahunan sa gitna man
ng pagsubok. Lahat naranasan ng tao. Kung naranasan mo kapatid na walang pera, naranasan ko rin yan. Naranasan ng lahat ng tao yan. Hindi sinungaling ang Biblia eh. Pero hindi sa pera, pananampalataya ng tao. Hindi sa pagkain, hindi lamang sa tinapay na bumuhay ang tao. Kundi sa bawat salita na mumutawi sa bibig ng ating Panginoon. Psalms 138:8, 7a. Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Sabi po ng psalmist, kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Wala naman po kasi ibang magpo-comfort sa atin. Maaaring yung nagpautang sa atin, nalalapitan natin, nagbigay pa ng dalian ng comfort sa atin, dahil natugunan yung ating pangangailangan. Kung kailangan natin ng 1,000, naibigay yun, nakapangutang tayo. Panandalian lamang po yung comfort na yun. Pag naubos yung 1,000 na yun, ang isipin mo naman problema, patay, saan ako kukuha ng pambayad, wala pa akong trabaho. No? Pero ang Panginoon, sabi dito, kahit magdanas man daw siya ng anumang mga suliranin, wala siyang agam-agam at siya'y panatag sa piling ng ating Panginoon. Tayo rin po ay dapat pong maging ganon ang ating pong kaisipan. Ang maging panatag sa lahat po ng mga pagsubok at mga problema ang ating pong nararanasan. Psalms 34:19, ganito rin po ang sinasabi, ang taong matuwid, may suliranin man, sa tulong ni Yahweh, agad maiibsan. Napakaganda po. Awit 34, no? Psalms 34, verse 19, uulitin ko po. Ang taong matuwid, may suliranin man, sa tulong ni Yahweh, agad maiibsan. Ano sabi? Ang taong ano raw? Matuwid. Eh kung hindi ka matuwid sa harapan ng ating Panginoon, lumuluha ka na ng dugo, hindi mo pa nararanasan yung tulong ni Yahweh. Aba, search natin yung sarili natin. Sabi kasi dito, ang taong matuwid, may suliranin man daw, sa tulong ni Yahweh, agad maiibsan. Yung tagal ko nang nananalangin, Pastor. Hindi naririnig. Parang hindi naririnig ng Panginoon. Hindi po. Tingnan po natin ang ating sarili. Kasi ang dahilan po na hindi nasasagot ng Diyos ang panalangin ay kasalanan. Sabi po ng Isaiah chapter 2. Di po ba? Kasalanan. Ang nais ng Diyos tayo po'y maging matuwid upang agad-agad yung ating mga suliranin ay maibsan sapagkat ang tulong ni Yahweh sapat. Subalit kung ikaw ay Monday to Saturday ay nandun ka sa mundo, nakikiayon ka sa mundo, at pagdating ng Sunday, nandito ka sa loob ng iglesia, ikaw ay Christian, ikaw ay Sunday Christian, at paglabas mo na naman ng iglesia, nandun ka na naman sa mundo. Pag dumating ang suliranin sa iyo, ang paningin ng Diyos ay babaling niya sa iba. At ang iyong panalangin ay hindi pakikinggan ng ating Panginoon. Ipinagtatanggol ng Diyos ang tapat sa Kanya na mga nananalangin. Di po ba? Kahit may kautusan na walang mananalangin sa Diyos, hindi ito naging daan upang tumigil sa pananalangin si Daniel. Sa gitna ng mga pagsubok, kailangan din nating manalangin. Psalms 55:16-18. Ganito pang sinasabi ng Psalms 55:16-18. Kay Yahweh lang ako hihingi ng saklolo. Aking natitiyak, ililigtas ako. Sa umaga at hapon, maging sa gabi rin, aking itatagoy ang mga hinaing at ang aking tinig ay kanyang diringgin. Ililigtas ako mula sa labanan at pababaliking taglay ang tagumpay matapos gapiin ang mga kaaway. Tayo po dapat ay manalangin sapagkat hindi po natin kaya anumang laban pag ginawa po natin sa sarili po nating lakas. Hindi po natin kaya.
Subalit, kung tayo po ay mananatili sa ating Panginoon, ano mang suliranin yan, idulog natin sa Panginoon. Ang sabi po dito sa ating binasa, kay Yahweh lang ako hihingi ng tulong. Kaso pag may problema, naiisip, ay, si kapatid mayaman yung mautangan niya. Yung lagad ng solusyon, di po ba? Hindi naman kalooban ng Panginoon na mangutang ka. Yun. Pinangunahan mo ang Diyos. Sira na yung plano ng Panginoon sa iyo. Pag dumaraan po tayo sa mga pagsubok, sa mga alalahanin ng buhay, ang dapat maging ugali ng Kristiyano, itinitiklop ang tuhod at iniluluhod at unang humihingi ng payo sa ating Panginoon. Panginoon, ito ang aking suliranin. Ano po bang aking dapat gawin? Kayo na pong bahala. Kalooban niyo po ba na mangutang ako kay Ninang Adel? Amen. Kalooban niyo po ba na mangutang ako kay Pastor Olan? Hindi. Hindi po ba? Tingin po muna natin yung guidance ng ating Panginoon. Hindi po yung gagawa na tayo ng hakbang, saka tayo mananalangin. Lord, ito po yung ginawa kong hakbang. Kayo na pong bahala. Ipinangunahan mo na ang Diyos eh. Hindi naman yun ang pinagagawa sa'yo. Di po ba? Ganun po minsan tayo pag may problema. Ay, maliit lang yan. Kaya ko yan. Gagawa ko ng solusyon. Yung maliit, dahil ginawa ng sariling solusyon, lumaki. Nung malaki na, sakay dinulog sa Panginoon. Tandaan po natin, ang Panginoon ko concern sa bawat isa sa atin. Maliit na bagay o malaking bagay, concern ang Panginoon. Lamang, dapat po natin siyang unahin. Dapat po natin isang guni sa Kanya ang lahat ng plano ng ating buhay. At sa bandang dulo, tayo po ay magtatagumpay. Subalit kapag ginawa po natin ang sarili nating kapamaraanan, palpak. Madalas po palpak. Kaya po dapat po tayong manalangin. Sa gitna ng mga pagsubok, kailangan po nating manalangin. Yun lamang ang ating kalasag. Hindi natin kaya yan sa ating sariling lakas. Hindi natin pwedeng hamunin sila ng away sa labas. No? Pero ang Diyos, sabi dito, sa gitna ng suliranin, kapatid, ang dapat gawin ng bawat isang anak ng Diyos ay manalangin. Manalangin. Panalangin may pasasalamat. No? Sa 1 Thessalonians 5:16 to 17, Thessalonians 5:16 to 17, magala kayong palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Magalak daw po tayong palagi tayong manalangin at magpasalamat sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. May pagsubok man o wala, dapat po tayong laging nananalangin. Sa lahat po ng pagkakataon, ang sabi po dito sa Thessalonians, lahat ng pagkakataon. Sa pagkain mo man, sa pagpasok mo man, sa lahat ng gagawin mo, sa mga plano mo sa buhay, anumang pinaplano mo, kung nagpaplano ka ng negosyo, kung nagpaplano ka mag-aral, ang lahat ng ito isang guni mo sa Diyos upang hindi ka magkamali at sa bandang uli sasabihin mo, mabuti na lang sinangguni ko sa Diyos. Kasi ito pa ng plano ng Diyos sa akin, ito sana ang plano ko. Kung ito ang pinili ko, lagot na naman ako pagdating sa dulo. Buti na lang, purihin ng Panginoon at isinangguni ko sa Kanya. Hindi po tayo mabibigo sa ating Panginoon. At sa lahat po, dapat po tayo magpasalamat sa ating Panginoon. Tinugon man ng Panginoon o hindi. Bilang anak ng ating Panginoon, lagi po tayong magpasalamat. Kahit hindi tinugon ng Panginoon dahil hindi niya kalooban, thank you Lord. Di po ba? Ito po ang maging ugali ng bawat Kristiyano, ang maging mapagpasalamat. Sa Hebrew 4:16 po, ganito ang sinasabi, kaya't huwag tayo mag-atubiling lumapit sa trono ng mga biging Diyos upang makamtan natin ang habag at kalinga sa panahon ng ating pangangailangan.
Huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos. Ang Diyos po ay mahabagin. At ating pong kakamtan ang kalinga at habag sa panahon ng pangangailangan. Subok na po natin ang Panginoon. Marami ng mga ginawa sa atin ng Diyos. Sakit na pinagaling. Mga alalahanin na tinugunan ng ating Panginoon. Lahat po, nakita po natin kung paano kumikilos ang Diyos. Marami nang nag-testimony, walang pera, nagkaroon ng pera dahil sa tapat na paglilingkod sa ating Panginoon. Kailanman ang Diyos na hindi ka pababayaan, kapatid. Katulad ni Daniel, na siya po ay nanalangin sa gitna ng mga pagsubok na kanyang nararanasan, hindi rin po siya binigo ng ating Panginoon. Ipinagtatanggol ng Diyos ang mga tapat sa Kanya laban sa kapahamakan. Si Daniel po ay nanatiling ligtas sa gutom na mga leon. Sa verse 20 to 23 po nakita po natin, tinakpan o isinara ng Panginoon ang bibig ng leon upang si Daniel ay huwag mapahamak. Hindi po tayo pababayaan ng Diyos na mapahamak sapagkat ang Diyos ang ating kalasag, ang Diyos ang ating tagapagligtas. Kung yung buhay natin ito na hindi karapat-dapat sa harapan ng Panginoon, ibinigay niya kanyang bugtong na anak na si Jesus upang iligtas tayo. Ngayon pa kaya na mayroon na tayong Kristo sa ating buhay, na hindi po tayo iligtas ng ating Panginoon? Nanatili pong ligtas si Daniel sa gutom na mga leon. Sa Deuteronomy 31:6 po, ganito po ang sinasabi, magpakatatag kayo at lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot sa kanila, sapagkat sasamahan kayo ni Yahweh sa inyong Diyos. Hindi niya kayo iiwan ni pababayaan man. Ito po ang pangako ng Diyos sa mga Israelita during the time po nila noon sa Deuteronomy. Hindi kayo iiwan ni pababayaan man. Ang Diyos nila noon ay sa rin Diyos natin ngayon. Siya ang nagsasabi sa iyo, kapatid, manatili ka sa akin, mananatili ako sa iyo. Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan kailanman. Diyos po ang nagsasabi niyan. Hindi po ako, hindi po si Pastor Uno, hindi si Pastor Olan, hindi ang leadership ng church na to, hindi ang People's Missionary Church. Ang nangangako, ang nag-iisang Diyos na buhay na hindi sinungaling kailanman. Amen? Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Tapat po ang Diyos. Kung may kilala po tayong tapat na tao, higit po ang katapatan ng Diyos. Ang tao po minsan nababali ang kanyang salita. Subalit ang salita ng Diyos, once na sinabi na niya, once na nasulat na, ito'y batas na sa kanya na dapat na pong tuparin sapagkat siya po ay Diyos na hindi sinungaling. Ang tao ay sinungaling, subalit ang Diyos kailanman ay hindi po sinungaling. Kung sinabi niyang hindi kanya iiwan, ni pababayaan man, manalig ka kapatid na ito'y tutuparin ng Diyos sa akin at sa inyo, sapagkat ang Diyos ko ay siya ring Diyos ninyo na pinaglilingkuran sa mga oras pong ito. Hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man. Makakamit po ng mga tapat sa Diyos ang justisya sapagkat ang Diyos ang gaganti para sa kanila. Ang mga nagbintang kay Daniel ay iniutos ng hari na ihulog sa kulungan ng mga leon, doon po sa verse 24 ng Daniel ng ating pong teksto. Sabi po dito, sa 24, ang mga nagbintang kay Daniel ay pinahulog ng hari sa kulungan ng mga leon, pati ang kanilang mga anak at asawa. Hindi pa sila halos sumasayad sa kulungan, ay nilapa na sila ng leon. Ng mga leon. No po. Nakamit po ni Daniel ang justisya. Pinagbintangan siya. Muntik na niyang ikimatay. Pinatapon siya sa leon, sa kulungan ng mga leon, dahil sa maling bintang. Subalit, naghiganti po ba si Daniel? Pinagbantaan po ba niya yung mga umuusik sa kanya? Balang araw, kaibigan ko si Haring Dario. Pag ako naligtas dito, babalikan ko kayo.
Hindi po. Hindi po. Subalit ang ustisya ay nakamit po ni Daniel sapagkat ang Diyos na mismo ang siyang humatol. Ang kabayaran po ng mga ginawa sa kanya ng kanyang mga tagapag-usig. Sa halip na siyang nilapan ng mga leon, yung mga umusig sa kanya, ang iniutos ng hari na ihulog sa kulungan ng mga leon. At hindi pa sumasayad halos doon sa kulungan, nilapa na po sila. Ang masakla po nito, kasama ang kanilang pamilya. Minsan po, pag lumalayo po tayo sa Panginoon, di po ba kasama minsan ang ating pamilya na nagdaranas ng mga pagsubok ng higit pa? Nung makakilala tayo sa ating Panginoon at lumayo tayo sa paglilingkod sa Panginoon at bumalik sa ating dating buhay, yung dating na-establish mo ng family, maayos na ang relasyon, sana kumikilala na sa Panginoon, subalit tumayaw ka, kasamang bumabagsak ang pamilya. Di po ba? Kung titingnan natin dito, yung ginawa nung umusig sa kanya, pati pamilya na damay, ipinakain din sa leon. Kaya po tayo po'y maglingkod sa ating Panginoon. Maging tapat tayo sa ating Panginoon. Ikaw na nakakilala na sa ating Panginoon, huwag mo nang subukan lumayo. Dahil kasama sa paglayo mo, kasama ang pamilya mo. Kaya nga po, yung dyan nga po sa Olandes, may pinag-pray si Pastor Olan dyan na may sakit. Hindi na makabangon. Dati yung anak na nandito umaaten. Nung ibinamon siya ng Panginoon, yung anak niya nawala. Ngayong pinagaling, hindi po namin madala-dala sa iglesia. Kasi wala. Yung unang nakakilala, umalis. Kasama yung pamilya. Hindi po ba? Magsasuffer pang family natin pag tayo lumayo sa ating Panginoon. Huwag po nating subukan. Bagkos na tayo po nakakilala na sa ating Panginoon, ipanalangin po natin ang bawat miyembro ng ating pamilya na sila man ay makasama natin sa paglilingkod sa ating Panginoon. Makakamit po natin ang hustisya sapagkat ang Diyos ang siyang magbibigay nito sa atin. According to Romans 12:19, mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaubaya niyo sa Diyos sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Kung inaway tayo ng kapitbahay po natin, huwag po natin patulan. Sapagkat tayo po mga Kristiyano, pinagagawa lamang po sa atin ay ang pag-ibig. Ipalaganap ang pag-ibig. Ibahagi ang salita ng ating Panginoon. Kung tayo po ay inuusig dahil sa ating mga ginagawang mabuti. Kung sa trabaho tayo kinahihingitan dahil tayo nagiging tapat. Ipagpatuloy po natin maging tapat. Huwag po natin gagantihan sila. Huwag po natin gantihan ng masama, kundi ng pag-ibig, sapagkat ang sabi ng Panginoon, akin ang paghihiganti, huwag kayong gaganti. Sabi ng Panginoon, sapagkat ang paghihiganti nasa Panginoon. Ipaubaya natin sa Panginoon. Huwag din po natin panalangin, sana Panginoon kunin mo na. Sama-sama ng ugali niya. Hindi po ganun. Paghihiganti pa rin po yun. Wala pong panalangin na ikapapahamak ng kapwa. Kung ipapanalangin po, sana po makakilala po siya upang ang kanyang masamang ugali ay mabago. Huwag po natin panalangin, kunin mo na siya, Lord. Hindi po, paghihiganti pa rin po yun. Pag-ibig lang ang ibahagi po natin. Bahala ang Panginoon. Awayin man tayo sa opisina natin, sa eskwelahan. Kung nagiging tapat tayo, ayaw mong magpakopya. Hindi ka in sa amin, nag-iisa ka. Hindi ka nag-iisa sa kapatid. Kasama mo ang Diyos. Yan ngayon. Kung ayaw mong magpakopya, kung ayaw mong sumama sa Kanya, basta ikaw maging tapat sa Panginoon, bahalang araw, makakamit mo ang hustisya, mahuhuli sila, ikaw ay namumuna sa klase. Mawawala sila sa trabaho, ikaw mapopromote. Pangako po ng Panginoon. Pangako ng Panginoon. Kung paano ginawa niya kay Daniel, kung paano niya nakamit ang hustisya, na nandun siya sa bingit ng kamatayan,
Inulog siya sa kulungan ng mga leon. Subalit ang Diyos ang nagligtas sa kanya at hindi hinayaan ng Diyos na yung nagbintang sa kanyang mga anak ay babawaliwalay ng Diyos, nakamit ang hustisya. Lamang, hindi po nagiganti si Daniel, kundi ang laging ginagawa ni Daniel, lumuluhod, isinusumbong sa Diyos at nakamit niya ang hustisya. Kung tayo man po ngayon ay sinasabi natin, mahilap ang hustisya. Baka may mga kaso kayo na sinasabi niyo, napagbintangan lang ako, napabarangay ako, mas kinampihan pa. Yung nagiinuman na sinaway ko, hating gabi na, nagkakantahan pa, birthday, ako pa yung napasama. Ito ba? Hindi po ayaw ng Panginoon ng kanyang mga anak ay maagrabyado. Lamang, huwag po tayong gaganti. Kundi pag-ibig, at hayaan po natin ang kalooban ng Diyos ang siyang kumilos sa kanilang mga buhay. Panghuli po, makakamit ng mga tapat sa Diyos ang mga pagpapala at pagtatagumpay matapos niyang pagdaanan ang mga pag-uusig at pagsubok. Ito po ang kagandahan sa Panginoon. Sometimes the Lord allow those circumstances sa buhay po natin upang pagkatapos po natin mapagdaanan yon, ay lagi pong kasunod doon ang pagtatagumpay, blessing. Kung hindi ikaw aayaw, kung sa kabila noon, sa mga pinagdaraanan natin, patuloy pa rin tayo, although nanghihina, although nadadapa, subalit sa kabila noon, bumabangon tayo, at patuloy tayo lumalakad ayon sa kalooban ng ating Panginoon. And then, at the end, makikita po natin ang katagumpayan, katulad po sa ginawa po ng ating Panginoon sa buhay po ni Daniel. Unang-una, si Daniel po ay naging matagumpay upang may pakilala niya ng Diyos na kanyang pinaglilingkuran ay higit sa alinmang Diyos sa Babylonia. Di po ba? Ano po bang decree na pinalabas ni Haring Dario sa verse 26 to 27? Sabi po dito, sa 25 po natin simulan. Pagkatapos, sinulatan ni Haring Dario ang lahat ng tao sa bawat bansa at wika sa buong daigdig. Isinasaad sa sulat, sumainyo ang kapayapaan. Iniuutos ko sa lahat ng aking mga nasasakupan na matakot at gumalang sa Diyos ni Daniel, sapagkat siya ang Diyos na buhay at mananatili magpakailanman. Hindi mawawasak ang kanyang kaharian at mananatili habang panahon ang kanyang kapangyarihan. Siya ay sumasaklolo at nagliligtas. Gumagawa siya ng mga kababalaghan sa langit at sa lupa. Iniligtas niya si Daniel mula sa mga leon. Di po ba? Our testimony ay tunay na magbabago ng kaisipan ng ibang tao. Yung makita sa atin ang ating buhay na tapat na naglilingkod sa ating Panginoon sa kabila ng mga pag-uusig. Si Daniel hindi gumanti. Si Daniel ay nanatiling tapat. Si Daniel ay sinunod niya ang Diyos. Maging yung hari na walang inikilalang Diyos ay tunay po na natagumpay si Daniel na may pakilala na ang kanyang Diyos na pinaglilingkuran ay higit sa sino mang Diyos sa Babylonia. Ito po yung decree na isinulat ni Haring Dario. Ito ba? Walang ibang Diyos maliban sa Diyos ni Daniel. Tayo po ba? Ang ating po bang daladala nating Diyos na ipakikilala po ba natin na tunay na Diyos? Nakikita po ba sa ating personal na testimonya ng ating Diyos ay Diyos ng pag-ibig, Diyos na hindi gumaganti? Yung po dapat magidala po natin. Hindi man po tayo magsalita, subalit, sabi po ng mga mangangaral na narinig ko, yung personal testimony mo ay higit kaysa marami kang talatang alam, subalit hindi mo isinasapamuhay. Ngunit isa lang ang alam mo at tinahakbangan mo at nakikita ng mga tao sa buhay mo. Higit po ito. Ito pong ginawa ni Daniel. Maging yung hari, napatunayan niya sa hari, napagtagumpayan niya na ang Diyos ko ay higit sa alinmang Diyos dito sa Babylonia. Wala pang ibang Diyos na nagligtas tulad ng pagligligtas ng Diyos sa akin sa bunganga ng mga leon. Di po ba? So, ito po isang katagumpayan po sa kanya. At
At ang pangalawa pong katagumpayan ni Daniel, yung katagumpayan sa kanyang buhay. Sa verse 28 po, sabi po dito, at naging matagumpay si Daniel sa panahon ni Haring Dario at sa panahon ni Haring Ciro ng Persia. Tapat po ang Panginoon. Sa paglilingkod po, hindi niya po ipinangako na laging masaya. May pagsubok. May mga pinagdadaanan tayo. Subalit tapat ang Panginoon na sa mga pagsubok na yan, at kung tayo mananatili, kung tayo ilalakad ayon sa kanyang kalooban, at the end, itaangat tayo ng ating Panginoon, makakamta natin ang inaangat po nating pagpapala mula sa ating Panginoon. Yun po ay pangako ng Diyos. Marami na po tayong nakita. Si Joshua, di po ba? Ganun din po. Lumakad siya ayon sa lakad ng ating Panginoon. At the end, nakikita po natin yung blessing nag-overflow. Naging matagumpay ang buhay ni Daniel pagkatapos na mapagtagumpayan niya ang mga pag-uusig at pagsubok. Dahil sa kanyang sariling lakas ba? Hindi. Dahil sa pagtitiwala sa ating Panginoon. Amen? Yun po pangako ng ating Panginoon. Totoo bilang mga Kristiyano, ay marami tayong mga pagsubok at pag-uusig na dinadaanan. Subalit kung tayo mananatiling tapat sa Kanya sa kabila ng mga pagsubok at pag-uusig, ang Diyos ay higit na patapat sa Kanyang salita. Ang Diyos ni Daniel ay siya rin Diyos natin sa ating kapanahunan. Ang nagsasabing, di kita iiwan, ni pababayaan man. Siya rin ang Diyos na nangako na kung ang Diyos ay nasa atin, sino ang laban sa atin? Sabi ko sa Romans 8:31. Kung papaano iningatan si Daniel ng Diyos, tayo man ay makakaasa sa pag-iingat ng Diyos, basta't lagi natin itong ipagkatiwala sa kanyang mga kamay. Sapagkat siya mismo ang may sabi na kung tayo hiwalay sa kanya, wala tayong magagawa. According to John 15:5. Sa lahat ng mga pagsubok na dinaanan ni Daniel, hindi siya gumawa sa sarili niyang hakbang. Bagkus, nanatili siya sa pagtitiwala sa Diyos. Nabigo po ba si Daniel? Hindi. Hindi po siya nabigo. Pinatunayan ng Diyos ng sino mang ipagkakatiwala ang kanyang buhay sa Kanya, di niya ito hahayaang mapahamak, kundi ito ay nasa mabuting mga kamay. Hindi lamang siya pinagtanggol ng Diyos, kundi naranasan din na Daniel ang pagpapala at pagtatagumpay. Ang sikreto, tapat na paglilingkod sa Diyos. Sa Diyos po ang kapurihan. Ngayon at magpakailanman, magandang umaga po sa inyong lahat.